Magandang hapon po sa ating lahat. Inanya po ang bautis na tayo ito may ang bigyan po natin ang pakulit ulitin natin po. Sa ating Jesus, ang puso ko sa kasalanang nagawa laban sa iyo. Magtatapag, sumasamo sa mundo, sa harap ng banal ko. Sa kabanalan mo, biyaya kawan sa iyo ay nabanggan ko, o aking Jesus. Siya sa ating mo, Jesus, ang puso ko sa kasalanang nagawa laban sa iyo. Magtatapag, sumasamo sa harap ng banal mong trono. Lumalapit, di magpapadawa sa kabanalan mo. Biyaya kawan walang sa iyo ay nakamtan ko, o aking Jesus. Di magpapadawa sa kabanalan mo. Biyaya kawan sa iyo ay nakamtan ko, o aking Jesus. Patuloy niyo sa likod kami. O Diyos, inayan kapira, ang pag-ibig mo'y nasa langtapan sa aming puso, sa aming buhay, puri pasambay diyan. Bukas noon ngayon mapatay ang mahal, walang ibig ka. Katapatan ko, Diyos, katapatan mo, O Diyos, yan kapira. Ang pag-ibig mo'y wagas at walang waday sa aming puso, sa aming buhay, puri pasampay biyaya. Bukas noon ngayon magpapayag man, walang ilan. Kay muli sa akin,
kita at muli kay mo sa aking audio kita at muli kay mo sa aking kauntan kita at muli kay mo sa napakabuti mo aming Diyos Ama. Ang iyong likha'n luwalhati ka. Napakabuti mo, napakabuti mo. Di ka nagbabago. Noon ngayon, kailan pa man, sa buhay ko'y tapat. Napakabuti mo, napakabuti mo. Aming Diyos Ama, ang iyong likha'n luwalhati ka. Napakabuti mo, napakabuti mo. Di ka nagbabago. Noon ngayon, kailan pa man, sa buhay ko'y tapat. Napakabuti mo, aming Diyos Ama. Ang iyong likha'n luwalhati ka. Napakabuti mo, napakabuti mo. Di ka nagbabago. Noon ngayon, kailan pa man, sa buhay ko'y tapat. Noon
ngayon, kailan pa man sa buhay ko napakabuti mo, Diyos. Napakabuti mo. Wala kang tutulad. Maraming salamat sa iyo, Panginoon. Sa kabutihan ng Panginoon. Nandito na yung Lord, patubayan po ng banal na Espiritu. Bawat isa. Ay, Panginoon, ikaw po ang aming nagpasar sa ito. Hindi po ang aming sarili kakayahan, Panginoon, katalinuhan. Panginoon Diyos, wala po kayo magsiyasang pagpinipuli, pinapasalamatan. Hindi ang matamis ng pangalan, Panginoon Jesus. Amen. Okay, yes. Magandang hapon po sa bawat isa. Mabiyayang gabi po na ang nais po namin ihatid sa inyong mga tahanan at sa mga kapatid na kasama po namin sa lugar na ito. Maraming salamat po sa panahon na kung saan ay every Thursday ay nandito po ang bawat isa upang maglaan ng oras sa pananalangin po. Nais ko pong basahin mula po sa aklat ng Mateo, ang chapter 7. Ito po ang pinapahayos. Babasahin ko po sa English and afterward ay sa Tagalog din po. Ask and it shall be given to you. Seek and you will find. Knock and the door will be open to you. For everyone who asks receives. The one who seeks finds. And to the one who knocks, the door will be open. Which of you, if your son asks for bread, will you give him a stone? Or if he asks for a fish, will you give him a snake? If you then, though you are evil, know how to give good gifts to your children, how much more will your Father in heaven give good gifts to those who ask him? So in everything to do to others what you want them to do to you. For these sum up the laws and the prophets. Sa Tagalog po, ito ang ipinapahayag pa rin ng salita ng Diyos. Humingi kayo at kayo'y bibigyan, humanap kayo at kayo'y makakatagpo, kumatok kayo at kayo'y pagbubuksan. Sapagkat ang bawat humihingi ay tatanggap, ang bawat humahanap ay makakatagpo, at ang bawat kumakatok ay pagbubuksan. Bibigyan ba ninyo ng bato ang inyong anak kapag sila'y humihingi ng tinapay? Bibigyan ba ninyo siya ng ahas kapag siya'y humihingi ng isda? Kung kayong masasama ay marunong magbigay ng mabubuting bagay sa inyong mga anak, gaano pa kaya ang inyong ama na nasa langit? Bibigyan niya kayo ng mabubuting bagay ang sinumang humihingi sa kanya. Sa verse 12 po, gawin ninyo sa inyong kapwa ang nais ninyong gawin nila sa inyo. Ito ang buod ng kautusan at ng sinulat ng mga propeta. So, purihin po ang pagkabasa ng salita ng Diyos mula po muli sa Mateo chapter 7. Actually po, itong Mateo po, simula po chapter 5, tapos 6, 7,
tinagurian po itong Sermon on the Mount. Ang ibig sabihin po noon, yung mahabang ano po, discourse about discipleship in the kingdom. Ang discourse po, ito po ay uri or figure of speech na ang ibig sabihin ay spoken or written communication between people, especially serious discussion of a particular subject. So mapapansin po natin, sabi ko nga po, simula po chapter 5, 6, 7, since ito po yung pagtuturo doon sa bundok, kung saan una po ang intention po ng Panginoon sana yung kanyang mga alagad, subalit madami po ang mga sumusunod sa kanila. Kaya maraming mga topic po ang natalakay po dito. May murder, tapos yung eye for an eye, tapos fasting, paano yung pagbibigay sa mga needy, at something to do with prayer pa rin. So, ang dami pong mga dinaanan na mga topic patungkol po dito. So, ito pong Sermon on the Mount contain a revelation of God's principles of righteousness, by which all Christians are to live by faith in the Son of God. So, all who belong to the kingdom of God are to have an intense hunger and thirst for the righteousness taught in Christ's sermon. So napakahalaga po, no? Since ito po ay mga prinsipyo ng yung matuwid na mga pamumuhay at ayon pa rin sa kalooban ng Diyos, kung kaya yung mga nagnanais na sumunod sa kalooban ng Diyos at sila na kabilang doon sa kaharian ng Diyos ay nangangailangan o kinakailangan na, sabi po, ay to have an intense hunger and thirst for the righteous thought in Christ's sermon. So, actually po, meron po ditong yung ask, seek, and knock. Yung asking po, implies po ito ng consciousness of need and the belief that God hears our prayers. So, alam natin, no, kapag tayo po ay humihingi, alam natin na ang Diyos ay may katugunan. So, implies consciousness of need and the belief that God hears our prayers. So, every time we approach the throne of grace, naniniwala tayo dahil tayo po ay namumuhay ayon sa katwiran ng Diyos, namumuhay ng matuwid at ayon sa kanyang kalooban, kung kaya meron po yung pananampalataya na ang Diyos ay dumidinig sa ating mga panalangin. While itong seeking implies earnest petitioning along with obedience to God's will. So, habang sinisik din natin yung kanyang kalooban, ano man po yung nais ng Diyos para sa individual na pamumuhay ng bawat isa, sabi po dito, yung implies earnest petitioning along with obedience to God's will. Even ang ating Panginoon, nung malapit na po siyang ipako sa krus, di ba sabi niya, yung sarong ito, kung maaari ay malagpasan po niya, pero hindi pa rin ang nais niya, kundi ang kalooban pa rin ng Ama, ang nais ng Panginoon na masunod sa kanyang buhay. So, probably ay alam niya yung hirap na daranasin niya doon po sa cross. Pero along the way, sabi ang panalangin niya, not my will, but your will be done. So, yun po yung panalangin pa rin ng ating Panginoon. So, in obedience to God's will, and knocking implies perseverance in coming to God even when He does not respond quickly. So, yung pagkatok naman daw po, meron yung perseverance, yung talagang porsigido tayo sa paglapit sa Panginoon, kahit na parang hindi naman agad-agad tutugunin ng Diyos ang ating mga panalangin. Pero nandun po yung implies po yung perseverance. At meron po akong dalawang dito ginamit pa rin ng Panginoon, meron po yung parable at meron din po yung isang kwento po niya sa Luke chapter 11 verses 5 to 13, a friend at midnight. Meron din yung kaibigan na yung talagang porsigido po siyang kumatok do sa tahanan ng kanyang kaibigan. At sabi niya, maaari bang pagkalooban mo ako o bigyan mo ako ng tinapay sapagkat meron akong bisita na dumating
at wala man lang akong maihahain sa kanya. At sabi po doon sa kwentong yun, hindi dahil sa magkaibigan sila kung kaya tatayo yung tao na natutulog, sabi po doon, natutulog na kami ng aking mga anak at nakasarado na o nakatarangka na ang pintuan. Pero dahil sa pursigido po siya na kumakatok, kung kaya ang kaibigan ay tatayo upang ibigay ang kanyang hinihiling, yung kanyang request po na tinapay para maibigay man lamang po niya doon sa panauhin na hindi po niya ina-expect. So, doon naman po sa Luke chapter 18 verses 1 to 8, ito po yung parable of the persistent widow. Meron pong isang widow na kung saan lagi niyang kinukulit yung unjust, ang pagkaka-describe nga po dito yung unjust na judge, na hukom. Wala po siyang pagkatakot sa Diyos. Pero dahil sa kakulitan po ng babaeng ito na nasabi ng judge na ito, sige na nga, para mahinto na yung kakulitan ng babaeng ito, itong widow na ito, ibibigay ko na nga yung justice na hinihingi niya. Because yun po yung ini-imply pa rin dito. Jesus told his disciples a parable to show them that they should always pray and not give up. So ito po pala yung nais ng Panginoon na matutunan ng mga alagad na ito kung bakit na kwento po niya yung po nga sa Luke chapter 11, Luke chapter 18, patungkol po doon sa friend at midnight, and then yung the parable of the persistent widow, yung wag silang hihinto sa pananalangin at wag po silang mag-give up. Okay. So, as we go back dun po sa pinaka-text natin, coming from Matthew chapter 7, and it given to you. So, napakahalaga no, na humingi tayo upang tayo po ay tumanggap. So, humingi kayo at kayo ay bibigyan. Seek and you will find. Kumanap at kayo ay makakatagpo, and then knock, and the door will be open to you. Kumadok kayo at kayo'y pagbubuksan. And then in verse 8, sabi po doon, for everyone who asks, receives. He who seeks, finds. And to him who knocks, the door will be open. Okay. Come confidently into his presence and ask. At alam po ninyo, even sa James chapter 4 verse 2, it reminds us, you do not have because you do not ask. Hindi kayo tumatanggap kasi hindi naman kayo humihingi So yun pala yung susi doon, humingi tayo. At sa paghinging ito, kaakibat po noon yung pangangailangan. Humihingi ka dahil may kailangan ka. Kaya again, doon po sa James chapter 4 verse 2, you do not have because you do not ask. And then he adds in verse 3, you ask and do not receive because you ask with wrong motives, so that you may spend it on your own pleasures. So, kanina pala tumatanggap kasi mali yung motibo. Ang nais lang dahil sa pansariling kapakanan. Katulad po yung mensahe last Sunday, di ba? Kung tayo man po ay nilalagay ng Diyos sa magandang kalagayan, probably ay pinasasaganak ng Diyos ang ating buhay, hindi lang para sa ating yung kapakanan natin, hindi lang para ma-enjoy natin yung kasaganaan ng buhay, may purpose ang Panginoon. Maging daluyan tayo ng pagpapala, lalong-lalo na doon po sa sa household of faith. Ibig sabihin, doon po sa kanyang sa mga kapatiran sa loob ng iglesia. So, yun po ang purpose lagi ng Panginoon. Kung tayo man po itinataas ang antas ng ating mga pamumuhay, hindi para sumabay tayo doon sa mga trends, sa mga passion, ano ba yung mga uso, hindi po. Upang tayo po ay maging channel of blessing po, lalong-lalo na sa kanyang gawain. Okay.
So so we must ask with proper motives that our request would be further God's purpose and glory. So yun po pala yung layunin noon, para mas lumawak pa ang gawain ng Diyos, maisakatuparan ang kanyang purpose, at ito po ay maghahatid ng kaluwalhatian sa kanyang pangalan. Okay. Meron po mga kadahilanan. The only reason for unanswered prayer is unbelief. Kung hindi man po pala tumutugon ang Diyos sa ating mga panalangin, may problema. Ito po yung unbelief. Doon po sa Matthew chapter 17, verse 17 to 21, meron pong inilapit yung mga alagad na isang bata na may karamdaman siya. At hindi mapalayas ng mga alagad yung sumapi sa batang ito. At dito ay sinabi ng Panginoon, yung kadahilanan, meron unbelief sa kanilang mga puso, kung kaya hindi nila magawa o ma-deliver ang batang ito. So, if there is a limitation in answer, there is a limitation of faith, not of God's will or power. So, hindi ito problema ng Diyos, kundi problema natin dahil may unbelief sa atin. At probably ay hindi lubos yung pagtitiwala natin, kung kaya't hindi napapangyari yung mga bagay na nais po natin. And then as we go back doon po muli sa Matthew chapter 7, over 7, and mga sumusunod doon, di ho ba sabing gano'n, kung paanong kayo bilang mga ama dito sa lupa, ang ibang pagkakasalin doon ay evil, masama, wicked. So, halos gano'n din, masama. Ibinibigay ninyo ang mabubuting bagay sa inyong mga anak. So, okay. So how much more if wicked fathers see to it that their children get what they ask, and that they are fed, clothed, happy, prosperous, healed, protected, and free from suffering to the fullest extent of their ability, how much will the Heavenly Father do for His children that ask Him? So, gaano pa kaya sa inyong Ama na nasa langit na ibibigay ang inyong mga pangangailangan? So, napakaganda po nung panalangin na ito, no, na kung paano ang Ama dito sa lupa, kahit na sila, sabihin natin, actually, wala naman talagang perfect na mga tatay, ano, meron silang mga strong, mga malalakas na katangian. At the same time, marami din mga mahihinang katangian, Pero overall these things, sabi nga po, kung paano sila kahit na wicked and evil, yet binibigay nila ang mabubuting bagay sa kanilang pamilya at sa kanilang mga anak. Higit sa lahat ng ito, ibibigay ng inyong Ama sa langit ang inyong mga pangangailangan. So, meron pong assurance that those who ask will receive based on. So, ano yung mga katiyakan na tayo'y nananalangin at alam natin na ang Diyos ay tutugon sa ating mga panalangin. So, sa Matthew chapter 6 verse 33, alam po natin itong lahat, na kapag inuna natin ang kaharian ng Diyos, yung mga pangangailangan natin ay ipagkakaloob po niya. So, unang-una, seeking first the kingdom of God. So, alam naman natin na ito po yung mga priority ng mga mananampalataya. Hanapin ang kalooban ng Diyos. At hindi lamang po yun, So, number 2 is to recognize God's fatherly goodness and love. Sa Matthew chapter 6, verse 8, and then Matthew pa rin, 7:11. Do not be like them, for your Father knows what you need before you ask Him. And then sa Matthew 7:11, if you then, though you are evil, know how to give good gifts to those who ask Him. Okay. So, recognizing God's fatherly goodness and love. And then in John chapter 15, verse 16, whatever you ask in my name,
the Father will give you. So ano man daw po ang hilingin natin sa pangalan ng ating Panginoon Jesus, ay ito'y ipagkakaloob ng ating Ama. So again, dapat alam natin yung kalooban ng Diyos sa atin. Ano po? Hindi pa rin yung mga naisin natin. So, and number 3, praying according to God's will. At yun nga po ay sa Mark 11:24, whatever you ask in prayer, believe that you have received it and it will be yours. So ano man po ang ipanalangin natin, hilingin natin sa panalangin, maniwala po tayo, manampalataya tayo. Sabi, okay, believe that you have received it and it will be yours. Kung babalikan po natin sa lumang tipan, ang Diyos po ay nangako kay Abraham ng promised son. Ito po ay si Isaac. Pero alam po ninyo, ilang taon bago ibinigay yung pangakong anak kay Abraham? 25 years. So, minsan nakala natin, nagmamadali tayo dun sa mga sagot ng Diyos sa ating mga panalangin, pero dumadaan ito sa mga proseso at talagang yung testing, hahayaan ng Diyos na dumaan po tayo sa test ng panahon. Hanggang kailan tayo magtitiis, hanggang kailan tayo susunod at patuloy na umasa at magtiwala sa kanyang kalooban. So, Mark 11:24. And then in 1 John chapter 5 verse 14, this is the confidence we have in approaching God, that if we ask anything according to His will, He hears us. So ito yung ating kumpiyansa, ito yung ating kasiguruduhan na kapag tayo'y lumapit, dumalangin sa Kanya, at ayon sa Kanyang kalooban, pakikinggan tayo ng Diyos. Okay. So, praying according to God's will. And number 4, maintaining fellowship with Christ. Yun po ay sa John chapter 15, verse 7, if you remain in me and my words remain in you, ask whatever you wish and it will be done for you. And last, obeying Christ in 1 John chapter 3, verse 22. Balik tayo ng konti, verse 21. We have confidence before God. And then in verse 22, and receive from Him anything we ask because we keep His commands and do whatever pleases Him. So, tayo daw po ay sumusunod sa kanyang mga salita at ginagawa natin yung bagay na nakalulugod sa kanya. So, ganun din po sa mga ama dito sa yung earthly father natin, di ba, sa lupa. Oo, kahit na sabihin natin, mga magulang natin, anything na mag-please sa kanila, at the end naman, ay meron reward yun ulit. Talagang gagantihan nila yung natin, yung perseverance, yung patience ng mga anak. Kasi yung mga bagay na nagbibigay ng kaluburan sa kanila, ay napakalaking kasiyahan noon. In the same manner, na ganun din yung kalagayan sa Diyos, di po ba, na kapag nalugod daw natin ng Diyos, kapag sinunod natin ang kanyang salita, at nanalangin tayo ayon sa kanyang kalooban, pinapakinggan ng Diyos ang ating mga panalangin. Pero sabi ko nga po kanina, kay Abraham, naghintay po siya ng 25 years. So, before we close again, nais ko po magpasalamat sa Panginoon, hindi po lingid sa inyo, dito ba? Mahabang panahon na ang lupa dito sa ating gawing likuran ay talagang inilapit po ito ng ating pastor nung siya po ay kasama pa po natin, parang sabihin natin, seemingly parang, impossible parang hindi, ang hirap, parang ang hirap asahan, parang ibibigay ng Diyos sa iyo yung lupang ito kasi sobrang mahal na ng lupa sa mga panahong ito. At alam po ninyo, bago po natin na-acquire itong lupang ito, itong gusaling ito ng Christ-centered life, talagang masasabi natin, dugo, pawis, mahabang panalangin, pagbubuno sa panalangin, ito talaga yung puhunan Pero ang Diyos ay sabi nga, sa Hebrews chapter 11, He is a rewarder of those who diligently seek Him.
So doon po sa talagang nagtitiis, nagtsatsaga, hinahanap ang Diyos, nire-reward ng Diyos ang mga taong ito. Kaya talagang masasabi natin na kahit na next to impossibility, pero ang Diyos pa rin ang siyang sumasagot. Kaya sabi ko nga po, kahit na noong mga panahon na bago ibinigay ito ng Diyos sa atin, itong gusaling ito, pati ang lupa, na noong mga time na yon talagang yung humble beginning ng Christ-centered life, wala naman po tayong pare-pareho na nandun sa mababang kalagayan, pero basa ng Diyos yung ating kalooban. Basa ng Diyos yung puso ng bawat isa. At higit sa lahat, yung puso po ng ating pastor na talagang dinat ng Panginoon, yung desire ng kanyang puso. So yun nga po, kinikwento ko sa inyo, nung time na kasama pa natin siya dito na mahabang panahon talagang inilalapit po niya yung lupa dito sa likuran. At kahit na talagang that time wala naman talaga tayong wala tayong maraming pera sa bangko. Alam niyo naman po kung paano mamuhay ang mga Kristiyano. Ito po ay namumuhay ayon sa pananampalataya. So, para patunayan yung talagang eagerness niya at totoo siya dun sa kanyang adhikain sa design niya, kinausap ng mga homeowners officer dito, ipinagtanong sino may-ari ng lupa dito, walang may alam. Ganun pa man, tuloy pa rin ang pakikipaglaban. Tuloy pa rin ang pakikipagbaka sa panalangin. At ang Panginoon po ay tumugon sa panalangin at hindi po nabigo ang ating pastor sa tamang panahon. Kahit na hindi na po niya nakita, pero alam natin na masaya po siya sa kanyang kalagayan and most probably nakita po niya yung tagumpay na ipinaranas ng Diyos, lalong-lalo na po na sa atin bilang mga nandito pa at patuloy pang nakikipagbaka sa maraming journey sa buhay natin. So, purihin po ang Panginoon sa gabing ito. Magandang gabi po at pagpalain po tayong lahat ng Panginoon.